Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Wow! Huminga ng malalim si Daryl dahil sa sobrang excited matapos niyang ibaba ang telepono. Sa wakas, nalaman na niya kung nasaan ang Dragon Essence. Nakahinga na ng maluwag si Daryl at agad namang tinawagan ang numero ni Felix. Felix, dalian mo at hanapin mo kung saan ang ancestral hall ng pamilya nila. Mas maganda kung detalyado ang mapa at agad mo itong ipadala sa akin. Sabi ni Daryl pagkasagot ni Felix ng telepono. Kuya Daryl, gagawin ko yan agad. Pumayag si Felix. Binaba naman agad ni Daryl ang telepono matapos marinig ang sagot ni Felix habang ang figura ng maliit na fairy ay pumasok sa isipan ni Daryl. Maliit na fairy. Asawa ko, kumapit ka lang dyan at hintayin mo ako. Kukuhain ko ang Dragon Essence sa lalong madaling panahon. Natulog si Daryl ng mahimbing noong gabi na yon. Sa susunod na umaga, hindi agad nakasagot si Felix pero hindi naman nagmamadali si Daryl. Alam ni Daryl na ang lugar na katulad ng mga ancestral hall ay kung saan malalaking pamilya ang sumasamba sa kanilang mga ninuno at pinagbabawalan pumasok ang mga tagalabas. Kahit na si Felix ay kayang matuklasan ang tungkol doon, kaso lang kailangan ng kaunting panahon para doon. Ang dalawang magkapatid ay nagmaneho papunta sa paaralan nitong umaga katulad kahapon, at si Daryl naman ay kailangang magtaksi mag-isa. Matapos ang 10 minuto, nakarating na si Daryl sa paaralan. Hanggang sa pumasok siya sa silid-aralan, napansin ni Daryl na hindi maayos ang paligid. Lahat ng estudyante sa klase ay nakangiting nakatingin kay Daryl pero hindi nila naitago ang kanilang pagmamalasakit. Si Fred na nakaupo sa likod ay mas mapagmataas habang tinitingnan niya ng masama si Daryl. Oh! Ano bang nangyayari? Nalilito na si Daryl. Nakita niya ang pagsusulit nila sa kasaysayan na nasa lamesa niya nang makarating siya. Nang laki ang mga mata ni Daryl at natulala siya hanggang sa tumiklop ang gilid ng bibig niya. Nakita ni Daryl ang pagsusulit nila sa kasaysayan na may marka, na kulay pula at may nakasulat dito na negatibo 1. Ano? Negatibong 1 puntos. Oh! Paano naging negatibo ang grado ko? Gulong-gulo ang utak ni Daryl at gusto na lang niyang magpakain sa lupa. Haha! Hindi na napigilang tumawa ng mga kaklase niya nang makita nila ang reaksyon ni Daryl. Haha! Negatibong 1 puntos. Nakakatawa ka. Ang lalaking to ay natalo ang record sa pinakamababang marka sa pagsusulit natin sa kasaysayan sa paaralan. Ang tanga naman ng bagong lipat na yan. Hindi ka makakakuha ng ganyang grado kung sumubok ka. Kahit na si Ashley at Tiffany na nakaupo sa harapan ay hindi napigilang tumawa. Lalo na si Tiffany, tawang-tawa talaga ito. Ang tanga naman ng bodyguard na ito, haha. Sa kabutihang palad, wala sa mga estudyante sa klase, at may alam na bodyguard nila si Daryl. Kung hindi man, mapapahiya siya. Sa oras na yon, nakaupo si Daryl habang nagbibigay ng ibang ekspresyon sa kanyang mukha. Agad naman niyang tiningnan ang pagsusulit ni Bobby at natigilan ito. Ano? 70 na puntos. Ang talino naman ng batang to. Nakaisip si Daryl ng ideya habang nakangiti siya, at tumingin kay Bobby. Hey Bobby, kapag kumuha tayo ng pagsusulit sa hinaharap. Hindi na siya hinintay matapos ni Bobby na magsalita, at tumango na ito at sinabing, Kuya Daryl, huwag kang mag-alala. Sinisigurado ko sa iyo na makakakuha ka ng mataas na grado sa mga susunod na pagsusulit. Pero, kailangan mong pumayag na maging batang kapatid mo ako. Kahapon, tinuruan ni Daryl si Fred ng leksyon, at ang balita na ito ay kumalay na parang apoy sa buong paaralan. Narinig ito ni Bobby at sinamba niya si Daryl dahil dito. Kaya naman hiniling niya na maging batang kapatid siya ni Daryl. Pumayag naman si Daryl at tumango, sige, pinapangako ko na ililigtas kita sa mga susunod na araw dahil simula ngayon ay batang kapatid and akita. Maraming salamat, Kuya Daryl, excited na tumango si Bobby, oo nga pala, Kuya Daryl, negatibong puntos ang nakuha mo sa pagsusulit. Sa tingin ko ay minalas ka. Ang guro natin sa kasaysayan na si Alicia, ay kilala na istrikto. Ikaw. Matapos sabihin yon ni Bobby, ang pintuan ng silid-aralan ay agad na bumukas, matapos noon ay naglakad siya papunta kay Daryl na may masungit na tingin sa kanya. Sa kabilang dulo.
Sa Palace Hall sa New World Continent. Ang New World Emperor ay nakaupo sa Dragon Throne kasama si Yvette, na nakatayo sa tabi niya habang 100 civil at military officials ang nasa ilalim nila. Ang prinsesa ay hindi maaaring pumunta roon dahil nakikitungo siya tungkol sa mga problema ng gobyerno nila. Gayunpaman, si Yvette ang pinakamamahal na anak ng New World Emperor ay isang exception. Kamahalan, Lord Pingsay. Narito na po si Eason Yates, isang lalaki ang naglakad papunta sa kanya, at sinabi ito. Lord Pingsay. Eason Yates. Ngumiti ang New World Emperor nang marinig niya ito, bago niya itaas ang kanyang kamay at sinabing, bilisan mo, at papasukin niyo siya rito. 2 tao ang mabagal na naglakad galing sa labas ng hall. Ang isa sa kanila ay mga nasa 50 ang edad, at nakasuot ng armor. Ito ay si Lord Pingsay, Eason Yates. Ang isa naman ay nasa 20 edad, ang anak ni Eason, si Sawyer Yates. Ang mag-ama ay parehong makapangyarihan. Si Lord Pingsay, Eason Yates ang isa sa mga importante general ng New World Emperor. Sa mga nagdaang taon, siya ang nagbabantay kay Xinjiang. Magalang na sinabi ni Eason pagkarating niya, may maganda akong ibabalita. Ang White Shirt Sect ay wala na. Kamakailan lamang, ang mga rebelde na ito ay tinatawag nila ang sarili nila bilang White Shirt Sect, sumulpot sila malapit kay Xinjiang. Hindi sinusunod ng White Shirt Sect ang mga patakaran ng New World Royals at gusto sila itapon nito. Kalahating buwan ang nakalipas, inutusan ng New World Emperor si Eason na pamunuan ang grupo para patalsikin ang White Shirt Sect. Nanalo si Eason sa utos ng New World Emperor. Wow! Ang mga civil at military official sa paligid nila ay mainit ang pag-uusap at binati nila ang dalawa sa parehong oras. Lord Pingsay, ang galing mo talaga. Napatalsik mo ang White Shirt Sect sa kalahating buwan lamang. Oo, mahirap pakitunguhan ang White Shirt Sect. Ang galing talaga ni Lord Pingsay dahil napatalsik niya ang sekta na ito sa isang galaw lang. Mas natuwa ang New World Emperor. Tiningnan niya si Eason, tumango siya, at sinabing, sige, sige. Lord Pingsay, magaling ang ginawa mo. Iparating mo na lang sa mga hukbo mo ang pabuya ko. Mabuhay ka, kamahalan. Lumuhod si Eason Yates sa lupa, at agad na pinasalamatan ang kamahalan. Lumingon ang New World Emperor sa anak niyang si Sawyer. Hindi napigilan ng kamahalan ang kanyang kasiyahan. Lord Pingsay, narinig ko na ang anak mo na si Sawyer ay naging matapang sa pagharap niya sa White Shirt Sect. Nasa itsura niya ang pagiging bayani nang makita ko siya ngayon. Kakaiba siya, katulad siya ng tatay niya. Mabilis na humakbang si Sawyer, yumuko at malakas na sinabing, narito na po si Sawyer, kamahalan. Tumayo ka na, ngumiti ang New World Emperor at tinaas ang kanyang kamay bago niya tingnan si Eason. Lord Pingsay, ang anak mong si Sawyer ay nasa edad na para magpakasal, hindi ba? Tumango si Eason. Tama po kayo, kamahalan. Siya ay nasa 25 na edad na ngayong taon. Oo nga, tumango ang New World Emperor bago niya simulang mag-isip at ngumiti. Sa kasong iyon, mag-aayos ako ng kasal para sa kanya ngayon dahil ang pamilya Yates ay naging matapat sa akin. Ipakakasal ko siya sa aking prinsesa, si Yvette. Kahit na matigas ang ulo nito, nababagay naman siya kay Sawyer. Ibibigay ko na ang basbas ko para maging royal consort si Sawyer. Tiningnan ng New World Emperor si Sawyer habang nagbabasbas siya. Mas naging panatag siya noong tiningnan niya si Sawyer. Si Prinsesa Yvette ay si Yvette Lane. Ang paboritong anak ng Emperor ay naabot na rin ang edad na pwede nang magpakasal. Walang katapusan ang kinabukasan ni Sawyer. Hindi lang siya gwapo pero nakamit na rin niya ang lakas ng isang martial emperor sa murang edad. Kaya naman, naisip ng kamahalan na karapat-dapat si Sawyer sa kanyang anak. Gusto ng kamahalan na ipakasal si Prinsesa Yvette kay Sawyer. Sa isang iglap, lahat ay nakatingin kay Yvette. Nag-ingay ang buong hall. Lahat ng civil at military officials ay nagsimula ng purihin ang emperor dahil sa pagiging matalino. Isang bayani si Sawyer at si Prinsesa Yvette naman ay isang talentadong babae. Bagay na bagay sila. Tama ang kamahalan. Hindi makapaniwala si Eason. Pinakamamahal na anak ng kamahalan si Yvette. Ang estado ng pamilya Yates ay tataas kapag pinakasalan niya ang prinsesa. Maluwalhati iyon.
Si Sawyer na nakaupo sa tabi ng tatay niya ay nasiyahan. Kahit na hindi siya binigyan ng senyales ng tatay niya, lumuhod siya at sinabing, "Maraming salamat, kamahalan sa pag-aayos ng kasal. Gagawin ko ang lahat para maging tapat sa kanya hanggang sa pagkamatay ko." Masya si Sawyer habang sinasabi niya ang mga salitang ito. Magandang babae si Prinsesa Yvette, at nakakaakit ang figura. Maswerteng lalaki ang maikakasal sa kanya. Haha! Tumawa ang New World Emperor habang nang kamahalan si Sawyer na nakaluhod sa sahig at tumango sa gusto niya. "O sige, tumayo ka na dyan, Amang Emperor." Gayunpaman, walang nag-aakala sa sandaling humakbang si Yvette na may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ako magpapakasal." Kinagat ni Yvette ang kanyang bibig at tiningnan si Sawyer bago niya ipadyak ang kanyang paa at sinabing, "Hindi kami malapit sa isa't isa ni Sawyer. Hindi makatwiran para sa Amang Emperor para ipakasal ako sa kanya. Hindi ko naman siya gusto. Bakit ko siya pakakasalan?" Wow! Ang buong hall ay natahimik. Lahat ng civil at military official ay binabati na ang pamilya Yates, pero noong nagkatinginan sila sa isa't isa, naguluhan sila sa sandaling iyon. Nagkatinginan din si Ison at ang kanyang anak. Alam nilang lahat na paboritong anak ng Emperor si Prinsesa Yvette, pero sinong mag-aakala na suswayin niya ang ama niya sa publiko? Masyadong mabigat ang kapaligiran. Boom! Nagalit ang New World Emperor at agad na hinampas ang Dragon Throne. Sinigawan niya si Yvette, "Anong karapatan mong gawin to? Kailangan ko ba ng pahintulot mo para ipakasal ka kay Sawyer? Nakapagdesisyon na ako." Sa totoo lang, minahal ng New World Emperor si Yvette, simula bata pa lang siya. Gayunpaman, hindi ito pagmamahal na ibibigay lang ng ibibigay. Siya ang malakas na emperor. Sinong magtatangkang suwayin siya? Subalit, ang anak niya ay sinuway siya sa harap ng maraming tao. Siyempre magagalit ang New World Emperor. Nag-aalalang pumadyak si Yvette, "Sabi ko naman na hindi ako magpapakasal. Hindi ako magpapakasal." Pagkatapos nun, tinakpan ni Yvette ang kanyang bibig, at mabilis na lumabas sa hall na namumula ang kanyang mga mata. Ito. Daan-daang civil at military officials ang nasa ilalim nila, at naguguluhan ang makita nila kung ano ang nangyari. Mas naging saliwa ang paligid sa loob ng hall. Sinong magtatangkang kausapin ang emperor na galit sa oras na yon? Galit na galit ang New World Emperor. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Ison at sa kanyang anak, "Lord Pingsay, ganyan lang talaga si Prinsesa Yvette. Huwag kang mag-alala, napagdesisyonan ko na ang kasal at hindi na ito mababago. Sige na, pwede na kayong umalis lahat." Tumayo na ang New World Emperor at naglakad palabas ng hall habang sinasabi niya ang mga iyon. Samantala, umiiyak na tumakbo palabas ng hall si Yvette at dumiretso sa palasyo ng Empress. Sa palasyo, nakasuot ang Empress ng Phoenix robe habang umiinom ng tsaa kasama ang mga court ladies. "Ma!" Tumakbo si Yvette papasok at sumigaw na may lungkot sa boses niya. Bahagyang ngumiti ang Empress habang tinitingnan si Prinsesa Yvette. "Anong problema?" Kumaway ang Empress sa kanya habang sinasabi ito, pinaalis niya ang mga court ladies sa tabi niya. Niyakap ni Yvette ang Empress na may lungkot sa kanyang mukha at sinabi sa Empress kung ano ang nangyari. "Ma, ayaw kong pakasalan si Sawyer." Nakiusap pa si Yvette, "Ma, pwede mo bang sabihin kay Papa na wag na ituloy ang kasal?" "Hay!" Huminga ng malalim ang Empress, "Anak, bakit naman ganun ang ginawa mo? Hindi mo ba alam na bawal mong suwayin ang tatay mo? Sinabi niya sa harap ng maraming tao na ikakasal ka kay Sawyer. Paano niya babawin yon? Anong mukhang ihaharap niya? Paano niya pananatilihin ang pagiging kamahalan niya?" Ang maamong mukha ni Yvette ay punong-puno ng pag-aatubili. "Pero hindi ko gusto si Sawyer. Pwede naman kayong magkamabutihan. Naniniwala ako na hindi gagawin yon ng tatay mo kung hindi ito nakabubuti sa'yo." Ngumiti ang Empress. Nawasak ang puso ni Yvette at nawalan ng pag-asa matapos niyang marinig ang sinabi ng nanay niya. Kung nalaman niya ito ng mas maaga, ay sana nakatakas na siya sa palasyo o lumipad sa malayong lugar. Mahihirapan ang tatay niyang hanapin siya pag nagkataon. Gayunpaman, saan pa siya pwedeng pumunta? Naibalita na sa buong kontinente nila na ikakasal siya kay Sawyer. Nasaktan si Yvette,
at hindi na niya alam kung paano siya mabubuhay kapag ipinakasal siya sa taong hindi naman niya mahal. Lumipas ang 2 araw. Sa Guangping Palace. Sa hardin, nakaupo si Monica sa pavilion habang pinapanood niya ang anak niyang si Ambrose na masaya kasama ang mga katulong nila sa bahay. Nakasuot ng mahabang palda si Monica na pinapakita ang natural na kurba ng katawan niya. Mukha siyang elegante, kagalang-galang at maganda. Relax na relax si Monica. Matapos niyang manatili ng matagal sa Guangping Palace, hindi na niya ginustong umalis dito kaysa dati. Naging kalmado na ang pakiramdam niya rito. Paminsan-minsan, naiisip niya pa rin si Daryl. Naisip ni Monica na patay na si Daryl. Akala niya na namatay ito noong nahulog siya sa bulkan, noong matagal na panahon. Hindi na pinayagan ni Lord Kenny at utos din niya na wala nang magbabanggit ng pangalan ni Daryl sa harap ng asawa niya. Kaya naman, wala siyang ideya na buhay pa rin si Daryl. Ang tanging hiling lamang ni Monica ay makasama ang anak niya at panoorin itong lumaki ng masaya. Mistress! Isang katulong ang nagmamadaling pumunta sa kanya at sinabing, inimbita po kayo ni Madam sa lugar niya. Madam. Natigilan si Monica. Ang Madam na tinutukoy ng katulong ay wala nang iba kung hindi si Madam Denise, ang unang asawa ni Lord Kenny. Simula noong tumira si Monica sa palasyo, nakatira lamang siya sa bakuran at hindi masyadong nakikita si Madam Denise. At saka, ginugugol ni Lord Kenny ang oras niya kasama si Monica, kaya naman nagselos si Madam Denise. Hindi na niya binalak na kausapin si Monica dahil dito. Napaisip si Monica kung bakit siya binigyan ng imbitasyon ni Madam Denise noong araw na yon. Habang nag-iisip siya ng mga posibleng dahilan, sabi ni Monica, bakit niya ako hinahanap? Bigla niyang naalala si Lord Kenny. Masyadong busy si Lord Kenny sa trabaho nitong mga nakaraan, at hindi na niya ito nabibisita. Hindi kaya may nangyaring masama kay Lord Kenny? Hindi ko rin po alam, Mistress. Sagot ng katulong. Tumango si Monica bago niya ibilin ang anak niya sa mga katulong at pumunta na sa front hall. Noong nakarating na siya sa front hall, nakita niyang nakaupo si Madam Denise roon. Si Denise ay mga nasa 30 ang edad. Nakasuot siya ng kulay dilaw na bestida, at pinakita nito ang kanyang kagandahan, pero hindi mahahalata na masungit ito. Isang pamilyar na mukha ay nasa tabi ni Denise, si Yvette. Nakasuot si Yvette ng mahabang palda at nakita ang kurba ng kanyang katawan dahil dito. Sa loob ng palasyo, maraming katulong ang nakatingin kay Yvette. Monica. Tumayo si Yvette at naglakad papunta kay Monica at hinawakan ang kamay nito. Monica, narito ako ngayon dahil may sasabihin ako sayo. Tiningnan ni Monica si Yvette at ngumiti, Prinsesa, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Hindi naman malapit sa isa't isa ang dalawa dahil ilang beses lang naman sila nagkakasama noon. Lumingon si Yvette at tiningnan si Denise, Madam Denise, pwede ko bang makausap sandali si Monica? Siyempre naman. Ngumiti si Madam Denise at tumayo bago niya sabihing, iwanan ko muna kayong dalawa. Pagkatapos nun, lumingon si Madam Denise kay Monica, at inutusan ito, alagaan mong mabuti ang kamahalan. Nairita si Madam Denise kay Monica, habang iniisip niya, kung hindi lang dahil sa babaeng to, mas masaya siguro ang relasyon namin ng asawa ko. Pagkaalis ni Madam Denise, kinuha ni Monica ang kamay ni Yvette at sinabing, Prinsesa, may nangyari ba para puntahan mo ko rito? Oh. Huminga ng malalim si Yvette, wala naman. Nalungkot lang ako dahil gusto ako ipakasal ng tatay ko sa isang lalaki na hindi ko naman gusto. Nalungkot ako kaya naghanap ako ng pwedeng makausap. Umupo si Yvette sa upuan habang kinakagat niya ang kanyang labi. Hindi niya matanggap na ipapakasal siya ng New World Emperor kay Sawyer, kaya naman naghanap siya ng pwedeng makausap, pero ang mga tao sa New World Continent ay sang-ayon sa gusto ng mga magulang ang dapat mag-ayos ng kasal ng anak. Kaya naman, ang kasal ng anak nila ay dapat magulang ang nagdedesisyon. Dahil doon, si Yvette at ang mga tao sa New World Continent ay hindi magkainitindihan. Kaya naman pinuntahan ni Yvette si Monica, na galing sa World Universe Continent kung saan mas magkakaintindihan sila. Kinuha ni Yvette ang kamay ni Monica at sinabi sa kanya ang nangyari. Pagkatapos nilang mag-usap, nagtanong si Yvette, Monica, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Pinipilit ako ng tatay ko na pakasalan si Sawyer pero hindi ko siya gusto. Ngumiti si Monica at pinakalma si Yvette, Prinsesa,
Alam mo ba na gusto ng mga babae na kung ikakasal sila ay dapat sa taong mahal nila habang buhay? Ang mga lalaki na makakatuluyan natin ay yung mga lalaking hindi naman natin gusto. Nang mabanggit yon, huminga ng malalim si Monica at dahan-dahang sinabi, sa nakaraan, akala ko na si Daryl na ang makakasama ko habang buhay. Subalit, nalaglag siya sa bulkan at namatay kaya naman hindi kami para sa isa't isa. Sa lumipas na 2 taon, tumira ako sa Gingping Palace kasama si Lord Kenny. Sa puso ko, hindi ko minahal si Lord Kenny pero inalagaan niya ako ng mabuti at ang anak ko. Ngayon, tinatanggap ko na buong puso ko si Lord Kenny at siguro ay titira na sa Gingping Palace buong buhay ko. Prinsesa, hindi ka dapat nalulungkot dahil gusto ka ipakasal ng kamahalan kay Saywar. Sa tingin ko ay dapat mo muna siyang kilalanin. Siguro pagkatapos nun, unti-unti mo siyang matatanggap. Pagkatapos nun, inisip ni Monica at umasa siya na sana buksan ni Yvette ang puso niya para rito. Gayunpaman, natigilan at nagulat si Yvette. Matapos ang ilang segundo, tiningnan ni Yvette si Monica, akala mo ba patay na si Daryl? Hindi mo ba narinig ang balita na nawasak ang Incadian sect? Hindi alam ni Yvette na hindi pinaparating ni Lord Kenny kay Monica ang mga balita tungkol kay Daryl. At saka, hindi naman masyadong lumalabas si Monica, kaya hindi niya talaga ito malalaman. Siya. Natigilan si Monica at naguluhan, hindi ba patay na si Daryl? Kumalat ang balita sa buong Royal City na nahulog si Daryl sa bulkan. Huminga ng malalim si Yvette, habang nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Monica, walang kupa si Daryl. Paano siya mamamatay agad? Hindi lang siya nabuhay pero nasira niya rin ang Incadian sect. Lahat ng pangunahing sekta sa 9 na kontinente ay nagulat sa balitang yon. Lalong naguluhan si Yvette nang mabanggit ang pangalan ni Daryl. Kanina, noong nawala ng New World Royals ang Jybade, ang second prince, ay nautusan na kumuha pa ng 10,000 Royal Army soldiers para ipadala sa World Universe at sirain ang pamilya Carter para makuha muli ang Jybade. Ang resulta, wala ni isa sa mga army soldiers ang nakaligtas. Kahit ang second prince ay napatay ni Daryl. Nabalitaan din ito ni Yvette. Ang second prince ay pangalawang kapatid ni Yvette. Lahat sila ay anak ng Empress. Kaya naman masakit para kay Yvette na marinig na patay na ang kapatid niya. Ngunit, siguro matapos malaman na si Daryl ang pumatay, mas nahirapan si Yvette na kamuhian ito. Yvette. Ang sinasabi mo ba si Daryl? Buhay pa siya? Nanginginig si Monica. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula kay Yvette. Buhay pa si Daryl. Buhay pa siya. Sa ilang sandali, nagulat at natuwa si Monica habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hinihiling niya na makitang muli si Daryl. Ilang araw at gabi na ang dumaan, ito pa rin ang naiisip niya. Pero inisip ni Monica na bahagi lang ito ng kanyang imahinasyon. Dito na nagkatotoo ang kanyang pantasya. Masyadong na-overwhelm sa sobrang tuwa si Monica na umabot sa punto na kung saan hindi na niya maipaliwanag ang kanyang mga nararamdaman sa mga sandaling ito. Matapos makaramdam ng matinding kalungkutan ay bigla siyang pinaulanan ng kaligayahan na nakapagpawala sa balance ng kanyang katawan. Nanatiling tahimik si Yvette habang pinapanood ang pagiging emosyonal ni Monica sa mga sandaling ito. Kumalma si Monica matapos ng ilang sandali bago tumingin ng malapit kay Yvette at nasasabik na magtanong ng, totoo ba ito? Bakit hindi ito nakarating sa akin? Ngumiti naman si Yvette at sumagot ng, matagal ka kasing manatili sa loob ng palasyo, kaya paano mo malalaman? Maparaan at matalino si Yvette, kaya agad niyang nalaman na hinarang ni Lord Kenny ang pagpasok ng anumang balita kay Monica, pero hindi niya pa rin ito sasabihin dito. Halos lumipad sa sobrang tuwa si Monica. Kinakailangan na niyang puntahan si Daryl. Kinakailangan niyang hanapin ito kahit na maglakbay pa siya hanggang sa dulo ng mundo. Hindi niya maitatanggi na naging maganda ang trato sa kanya at sa kanyang anak ni Lord Kenny, pero hindi pa rin siya huminto sa paghiling na makitang muli si Daryl. Sapat na para sa kanya maging ang pagyakap sa braso nito ng 15 minuto. Kamahalan. Dito na biglang naglakad papasok ang court lady at buong galang na sinabi kay Yvette na, ngayon po ang karawan ng high official ng Board of Rights. Nagpadala po siya ng imbitasyon para imbitahin ang inyong kamahalan bilang bisita na kanya ring makakasama sa isang hapunan mamaya.
High official ng Board of Rights. Napasimangot dito si Yvette. Ang high official ng Board of Rights ay walang iba kundi si Florian na nagkaroon ng magandang performance nitong nakaraan, kaya napagpasyahan ng New World na ipromote siya sa isang first grade na posisyon bilang high official ng Board of Rights. Tumawa naman dito si Yvette. Siguradong gusto lang ni Florian na mapalapit sa kanya matapos siyang padalhan ng isang imbitasyon. Inikaway ni Yvette ang kanyang kamay matapos itong pag-isipan ng kaunti at sumagot sa palacemaid ng, "Sige, naiintindihan ko." Dito na naglakad papasok si Lady Denise, habang nakangiting nagsasalita kay Yvette, "Mahal na prinsesa, nakatanggap din ako ng imbitasyon mula sa high official ng Board of Rights. Sabay na ba tayong magpupunta roon?" Tumango si Yvette bago tumingin sa tahimik na si Monica sa kanyang tabi, at nakangiting sabihin na, "Halika na, Monica. Sasama rin ako." Kasalukuyan pang nag-iisip si Monica kay Daryl at sa pinakamadaling paraan ng kanyang pag-alis para hanapin ito. Napanguso rito ang nandidiring si Denise habang nagtatanong ng, "Mahal na prinsesa, gusto niyo po siyang isama?" Ang isang babaeng may anak ay magdadala lang ng kahihiyan sa kanilang palasyo sa sandaling magawa nitong lumabas. "Mahal na prinsesa!" Dito na niyuko ni Monica ang kanyang ulo at mahinang nagsabi ng, "Hindi na lang po siguro ako sasama." Hindi alam ni Monica na si Florian ang high official ng Board of Rights. "Halika na." Kuha ni Yvette sa kamay ni Monica. "Humawak ka lang sa akin." Dito na napatitig si Yvette kay Lady Denise habang unti-unting nanlalamig ang tono ng kanyang salita. "Bakit? Hindi ko ba siya pwedeng imbitahan?" Hindi natuwa si Yvette sa naging asal ni Denise kay Monica. Nagbigay naman si Denise ng isang pasimpleng tingin kay Monica bago magpakita ng isang pilit na ngiti sa kanyang mukha habang sumasagot ng, "Maaari siya siyempreng isama ng kamahalan kung nanaisin nito." Hindi niya alam kung ano ba ang espesyal sa babaeng ito. Itinuring siya ni Lord Kenny bilang kanyang anak. At nagustuhan din siya ng husto maging ng prinsesa. "Sige po." Hindi naman makatanggi si Monica dahil si Yvette na mismo ang nagsabi nito. Kaya napatango na lang siya habang iniisip ang patago niyang pag-alis sa gaganaping dinner sa mansyon ng high official ng Board of Rights mamaya para maglakbay papunta sa World Universe at hanapin si Daryl. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpunta si Monica sa bakuran para buhatin ang kanyang anak. Hindi niya magagawang iwanan ng mag-isa ang kanyang anak dito at magpunta sa dinner na dadaluhan ni Yvette. Ngumisi naman si Denise nang makita niya na isasama ni Monica ang kanyang anak. Pero hindi na siya nagsalita pa dahil sa kasama nilang si Yvette. Naging masigla ang hangin sa paligid ng isang mansyon sa Royal City. Makikitang nakapaskil sa gate ng mansyong ito ang mga salitang The Darby Mansion. Walang duda na si Florian ang nagmamayari ng mansyong ito. Isa lang adjutant si Florian noong una siyang makarating sa kontinente ng New World kaya wala siyang nagawa kundi manatili sa kanilang barracks. Pero matapos ang 2 taon ng pagsusumikap at pagdiskarte, nagawa ni Florian na umangat mula sa pagiging isang maliit na tinyente papunta sa pagiging high official ng Board of Rights. Biniyayaan siya ng husto ng emperor sa New World at nagkaroon din ng mataas na katayuan sa Royal Court. Matapos i-appoint si Florian bilang high official ng Board of Rights, binigyan siya ng emperor ng isang mansyon. Itinayo ang mansyon na ito ng royal family kaya ito nagkaroon ng engrande at maranyang inner layout. Nagkaroon din ito ng isang maganda at eleganteng hardin sa likod. Nagdiriwang ngayon ng kaarawan si Florian kaya inimbitahan niya ang kanyang mga kasama para samahan siyang ipagdiwang ito. Napuno ng liwanag at dekorasyon ang Darby Mansion. Naging masigla rin ang hangin sa paligid habang paisa-isang dumarating ang mga opisyal na malapit kay Florian. Makikita sa entrance ng hall ang nakatayong si Florian na nakasuot ng isang itim na satin robe. Nagmukha itong marangya habang nakangiting bumabati sa mga bisita. Dumalo ang halos lahat ng opisyal sa New World sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Makikita naman sa kanyang tabi si Yumi na nakasuot ng isang mahaba at kulay purple na dress, malinaw nitong ipinakita ang perpektong hubog ng kanyang katawan. Matapos manatili roon ng higit sa 1 taon, nakita ng lahat ang balot na balot ng mamahaling mga alahas na si Yumi habang ikinakalat ang aura ng isang mataas na opisyal ng New World. Nasabik naman dito ng husto si Florian.
Marami sa mga opisyal ang gusto nang mapalapit sa kanya, ngayong siya na ang high official ng Board of Rights. Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili, matapos umattend ang halos lahat ng mga opisyal ng New World Continent sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Dear, hindi ako nagsisinungaling sa iyo, hindi ba? Isa ng first grade official ngayon ang iyong asawa. Makakapag-enjoy ka na rin sa walang hanggang karangalan at kayamanan mula sa araw na ito. Sabi ng nasasabik na si Florian, habang niyayakap ang baiwang ni Yumi. Tumitig naman si Yumi sa kanya at sumagot ng, tingnan mo nga ang sarili mo. Pinapababa mo ba ang sarili mo ngayong naging high official ka na ng Board of Rights? Kahit na hindi maganda ang kanyang sinabi, nakaramdam pa rin siya ng tuwa sa kanyang puso. Siya ang asawa ng high official ng Board of Rights, na iginagalang ng lahat sa loob ng Royal City. Kaya isa itong malaking karangalan na hindi magagawang ma-enjoy ng isang pangkaraniwang babae. Mabilis na naglakad palapit ang matandang butler ng mansyon, at nasasabik na tumingin kay Florian, habang sinasabi na, Master, narito na po sina Princess Yvette at Lady Denise. Humanga ang matandang butler kay Florian habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Isang mataas na posisyon nga ang pagiging high official ng Board of Rights. Maging ang prinsesa ay nagawa nitong imbitahan. Halika't salubungin natin sila. Umangat ng husto ang muod ni Florian, habang mabilis na naglalakad pababa sa hagdan, agad naman siyang sinundan ng asawa niyang si Yumi. Nasabik ng husto ang mag-asawa sa pagdating ng mga ito. Si Yvette ang pinakapaboritong anak ng kamahalan, kaya pinataas ng pagpunta niya sa pagdiriwang na ito ang reputasyon ni Florian. Haha! Nang makarating ang mag-asawa sa gate, agad nilang nakita sina Yvette at Denise na dahan-dahang lumalapit habang napapaligiran ng ilang mga maid. Mabilis na naglakad palapit sa mga ito si Florian at lumuhod sa lupa. Ikinagagalak kong makilala ka. Isang malaking karangalan para sa akin ang pagbisita niyo sa aking mansyon, kamahalan. Itiningala ni Florian ang kanyang ulo para tingnan sina Yvette at Denise habang sinasabi ang mga bagay na yon. Nakasuot ng isang kulay yellow na dress si Denise na nagbigay dito ng preskong itsura. Habang si Yvette naman ay nagsuot ng isang masikip at mahabang palda na nagpakita sa kabigha-bighani niyang katawan, agad na napatitig sa kanya ang mga kalalakihan sa paligid. Sa loob ng isang saglit, nanlaki ang mga mata ni Florian, habang pasimpleng tinitingnan ang katawan ni Yvette para maiwasang magmukhang bastos sa harap ng lahat. Ikinagagalak ko po ang pagharap sa inyo, kamahalan. Naglakad palapit si Yumi at bahagyang yumuko para sumali sa usapan. Sige, sige. Walang pakialam na ikinaway ni Yvette ang kanyang kamay at sinabing, Kaarawan ni Master Darby ngayong araw kaya ipagpaliban na muna natin ang formalities sa pagkakataong ito. Haha, kung ganoon po, pasok po kayo, kamahalan. Malapit na pong magsimula ang aking bangket. Ngiti ni Florian habang tumatayo mula sa lupa. Nang biglang mabigla si Florian sa kanyang nakita. Tumama ang kanyang tingin sa isang lugar na nasa likuran ni Yvette. Kung saan kasalukuyang nakatayo si Monica. Buwisit. Bakit nandito ang babaeng ito? Tiningnan ni Florian si Monica mula ulo hanggang paa dahil 2 taon na rin ang nakalilipas mula noong huli niya itong makita. Inisip niya na mas gumanda ang babaeng ito ngayon kaysa noon. Kasalukuyang may hawak na bata si Monica na mas nakapagpa-feminine sa kanyang itsura na mas lalo pang gumulat kay Florian. Nakita rin ni Yumi si Monica. Dito na biglang nagbago ang kanyang mukha. Agad na naaalala ni Yumi si Daryl sa bawat sandaling makita niya si Monica. Nagawa siyang ipahiya sa iba't ibang paraan ni Donoghue nang dahil kay Daryl. Nagawa siyang itorture nito mapaaraw mapagabi. Hinding-hindi makakalimutan ni Yumi ang mga araw na ipinahiya siya ni Donoghue. Hindi niya kailaman sinabi kay Florian ang tungkol sa bagay na ito. Hindi rin nalaman ni Florian na na-torture nang paulit-ulit ang kanyang asawa hanggang sa makasama niya ito. Alam ni Yumi na tinorture siya ni Donoghue nang dahil kay Daryl. Kinamumuhian ni Yumi si Daryl. Sa sobrang pagkamuhi ay agad na nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Yumi sa sandaling makita niya si Monica dahil isa ito sa mga babae ni Daryl. Maging si Monica ay natigilan sa kanyang mga nakita. Mukhang, si Florian pala ang high official ng Board of Rights. Naging komplikado ang nararamdaman ni Monica sa mga sandaling ito. Hindi na sana siya sumama rito kung alam niya lang na si Florian ang kanilang pupuntahan.
Gusto na lang tumalikod at umalis ni Monica sa mga sandaling ito. Pero mapapahiya niya si Yvette sa sandaling umalis agad siya sa okasyong ito. Sa loob ng isang sandali, napuno ng kahihiyan ang hangin sa kanilang paligid. Ano ang nangyayari? Nagsalita si Yvette para sirain ang nabuong awkwardness sa kanilang paligid. Wala lang ito, haha. Si Florian ang unang nag-react sa kanilang lahat. Halina't pumasok na po kayo, kamahalan. Naglakad papasok sa hall ang nagsasalitang si Florian, kasama ni Yvette. Grabe! Napuno ng tao ang hall ng mansyong ito. Maririnig din ang pagingay ng buong hall nang makita nila ang pagpasok nina Princess Yvette at Lady Denise. Maging sina Princess Yvette at Lady Denise ay nagpunta rito. Napakataas nga talaga ng estadong mayroon ngayon si Master Darby. Mukhang kakailanganin nga nating mas dumepende kay Master Darby sa hinaharap. Nakaramdam ng matinding proudness sa kanyang mga narinig si Florian na para bang lulutang nasa gitna ng ere. Naging partikular ng husto si Florian sa lahat ng tungkol sa bangket na ito. Nagtipon-tipon ang mga lalaking bisita sa harap ng lobby na pinangunahan ni Florian. Habang nasa loob naman ng isang eleganteng hall ang mga babaeng bisita sa likuran ng mansyon na pinangunahan naman ni Yumi. Sa bagay, hindi maaaring kumain kasama ng mga kalalakihan ang prinsesa. Sa loob ng eleganteng hall, dahan-dahang tuamyo si Yumi at tumingin kay Monica habang nagpapakita ng isang kakaibang ngiti nang makaupo ang mga babaeng bisita. Oh, madam! Ang laki na ng anak niyo. Dito na tumingin si Yumi sa katabi nitong si Ambrose para hawakan ang ulo nito habang sinasabi na, napaka-cute ng batang ito, sayang lang dahil isa siyang anak sa labas. Agad na nagkaroon ng komosyon sa mga babaeng bisita nang sabihin ito ni Yumi. Kasalukuyan ng buntis si Monica nang ibigay siya ng emperor kay Lord Kenny. Alam ng lahat na si Daryl ang ama ng batang ito na kasalukuyang nananatili ngayon sa kontinente ng World Universe. Mahal na mahal ni Lord Kenny ang kanyang asawa, kaya nagawa nitong magutos sa kahit na sinong huwag nang pag-usapan ang bagay na ito, kaya unti-unti itong nakalimutan ng lahat pagkalipas ng ilang mga taon. Agad na umusbong ang kontrobersyang ito nang muli itong banggitin ni Yumi sa kaarawan ng kanyang asawa. Kaya mabilis na napatingin ang lahat sa anak ni Monica na si Ambrose. Tumayo lang doon ang may nagtatakang maliit na mukhang si Ambrose. Kahit na masyado pa itong bata, mas naging sensitive pa rin siya kaysa sa isang ordinaryong bata. Namula ang kanyang mga mata at muntik nang umiyak nang marinig niya na tawagin siya ng ibang tao na anak sa labas. Napahiya si Monica nang marinig niyang sermunan ng mga ito ang kanyang anak. Nakita niya kung paano siya pagmukhaing mangmang ni Monica. Gustong-gusto na ng galit na si Monica na umalis sa lugar na ito. Yumi. Hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili ang nanahimik na si Yvette. Napaka-cute ni Ambrose. Pag-isipan mo muna ng maigi ang mga salitang bibitawan mo. Dito na biglang natahimikan ng lahat. Patawarin niyo po ako, mahal na prinsesa. Hindi po naging maganda ang ipintakita kong asal, agad na humingi ng tawad si Yumi sa kanyang mga nasabi. Haha! Napuno ang paligid ng malakas na tawanan, habang naglalakad papasok ang isang guwapong lalaki na nagmula sa malayong lugar. Mayroong taas na 1.8 metro ang matikas, maskulado at guwapong lalaki na ito. Napakagwapo talaga nito. Agad na napatakip sa kanilang mga bibig ang mga babaeng nasa paligid ni Sawyer, habang tumatawa na parang mga mangmang nang makita nila ito. Napakahot ng isang ito. Direktang naglakad papunta kay Yvette ang mahinhing nakangiti na si Sawyer nang hindi tumitingin sa kanyang paligid bago magalang na bumati rito ng muli na naman tayong nagkita, kamahalan. Kahit na tumanggi si Yvette na magpakasal sa kanya sa harap ng daang mga opisyal ng kaharian at militar sa loob ng Palace Hall, 2 araw na ang nakalilipas, ang kamahalan pa rin ang nagdesisyon na magpakasal silang dalawa. Kaya bilang mapapangasawa ni Yvette, kinakailangan ni Sawyer na magpakita ng initiative na lapitan ang prinsesa. Hindi man lang tumingin si Yvette kay Sawyer, habang nanlalamig na nagtanong ng, mayroon ka bang kailbangan? Sumimangot si Yvette habang sinasabi ang mga bagay na yon. Bakit nandito si Sawyer? Hindi na sana siya umattend sa birthday celebration na ito kung alam niya lang na magpupunta rin pala rito si Sawyer. Well, wala naman. Awkward nang umiti si Sawyer bago maglabas ng isang maliit at mamahaling box.
Kamahalan, kumuha pa ako ng tao para matulungan akong bilhin ito sa kontinente ng World Universe. Magustuhan mo sana ito. Binuksan ni Sawyer ang box matapos sabihin ang mga bagay na yon. Nanlaki ang mga mata ng mga babae sa kanilang paligid nang hindi makapagsalita ang mga ito dahil sa sobrang inggit. Siya nga talaga ang piniling mapapangasawa ni Yvette ng Emperor. Napakagwapo at napakamapagalaga nito. Tanging isang prinsesa lang ang karapat-dapat sa ganitong klase ng lalaki. Makikita sa loob ng box ang isang diamond necklace. Nagliwanag ng husto ang bawat isang diamante na nakadikit sa necklace na yon. Kaya siguradong walang kahit na sinong babae ang hindi maantig dito. Napatingin dito si Yvette at napatanong ng, para saan naman ang pagbibigay mo sa akin ng necklace na ito? Napakaganda talaga ng necklace na ito sa totoo lang. Bahagyang napangiti rito isa lang itong munting regalo para sa iyo. Magustuhan mo po sana ito, kamahalan. Unti-unti namang napangiti ang mga labi ni Monica nang matapos si Sawyer sa pagsasalita. Dito na nasusurpresang nagtanong si Yvette ng, bakit ka naman tumatawa, Monica? Kamahalan. Bahagyang yumuko si Monica at bumulong ng, kamahalan, kahit nagawa niyo na pong makapunta sa kontinente ng World Universe, maaaring hindi niyo pa rin po alam ang mga nakaugalian naming mga taga roon. Sa kontinente ng World Universe, nagbibigay ang mga lalaki sa mga babae ng mga necklace at singsing bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal. Mukhang gustong-gusto ka po talaga ni Sawyer. Ano? Isang uri ng pagpapakita sa pagmamahal na nararamdaman ng isang tao. Dito na namultla ang mukha ni ng galit at napapahiyang si Yvette. Pop! Agad na ibinato ni Yvette ang hawak niyang box habang kumakaway na sinasabi kay Sawyer na, sino ang nagsabi sa iyong bigyan mo ako ng necklace? Umalis ka na huwag mo na ulit akong gagambalain. Nagpakita si Yvette ng nandidiring mukha habang sinasabi ang mga bagay na yon. Wala siyang kahit na anong nararamdaman para kay Sawyer. Ano na lang ang gagawin niya sa kanyang buhay sa sandaling pakasalan ito? Napahiya rito ng husto si Sawyer. At matapos huminga ng malalim, kinuha niya ang necklace at lumuhod sa harapan ni Yvette. Mauuna na po ako, kamahalan. Dito na tumayo si Sawyer at tumalikod para umalis. Nang magawa niyang tumalikod, isang maliit na ngiti ang makikita sa magkabilang gilid ng bibig ni Sawyer. Mayroon talagang attitude ang prinsesa. Na-attract si Sawyer sa ugaling ito ni Yvette. Mapapasa akin ka rin, balang araw. Nakakapanabik talaga ang pagkuha sa puso ng ganitong klasay ng babae. Mabilis na pinagpiestahan si Sawyer ng mga babaeng bisita nang makalayo siya kay Yvette. Maganda ang muod ni Yvette kanina pero agad itong napabagsak ng pagpapakita sa kanya ni Sawyer. Tinek advantage ni Yumi ang bangket na ito para mapalapit kay Yvette. Pero magiging mahirap para sa kanyang gawin ito kung mainit ang ulo ni Yvette. Pero pinaghandaan pa rin naman ni Yumi ang bagay na ito. Ang bangket na ito ay isang napakagandang oportunidad para mapalawak ang kanyang mga koneksyon, at dahil hindi na maganda ang mood ni Yvette, agad na ibinaling ni Yumi ang kanyang atensyon kay Lady Denise. Kahit na hindi ganoon kataas ang estado ni Lady Denise, siya pa rin naman ang unang asawa ni Lord Kenny. At sa sandaling mapalapit siya rito, agad na magkakaroon si Yumi ng bagong uri ng mga oportunidad. Lady Denise. Lumapit ang nakangiting si Yumi kay Denise habang hawak-hawak ang isang baso ng wine. Isang karangalan para sa akin na makasama kayo sa salo-salong ito, Lady Denise. Maaari ba tayong mag-toast? Ngumiti si Denise at simpleng sumagot ng, napakabuti mo naman Ate Yumi para sabihin ito. Wala rin sa mood si Denise sa totoo lang. Nagpunta siya sa Darby Mansion ngayong araw para sana makapag-relax, pero agad na nasira ang kanyang mood nang isama nila si Monica. Kaya paano pa siya gaganahang makipagkwentuhan at makipag-inuman sa ibang mga bisita? Nakita ni Yumi ang pagbabago sa mukha ni Denise, kaya siya nagpatuloy sa pakikipag-toast dito. Matapos ang isang sandali, agad na naging magkakilala ang dalawa. Habang kasalukuyang ginaganap ang banquet, lumapit si Yumi sa tainga ni Denise at bumulong ng, mukhang wala ka po sa mood ngayon, Lady Denise. Dahil ba ito sa babaeng yan? Dito na biglang tumingin si Yumi kay Monica. Phew. Huminga ng malalim si Denise at bumulong ng, oh. Hindi ko alam kung ano ba ang mayroon sa babaeng ito para magustuhan ni Lord Kenny. Naiinis ako sa bawat pagkakataong nakikita ko siya. Haha!
Nasabik ng husto si Yumi nang marinig niya ito, naramdaman niya na magkakasundo talaga sila ni Lady Denise nang dahil sa bagay na ito. Oo nga, mukhang hindi nga karespeto ang babaeng yan. Gusto mo na ba siyang maglaho sa paningin mo? Maglaho sa paningin ko. Gustong-gusto ng alisin ni Lady Denise si Monica sa kanyang paningin na umabot sa punto na kung saan ay napapanaginipan na niya ito. Nagliwanag ang mga mata ni Denise habang nagbubuntong hininga at nagdadalawang isip na nagsasabi ng naiisip ko na nga ang tungkol dyan pero hindi magiging madali para sa akin na gawin ito. Mahal na mahal ni Lord Kenny si Monica kaya nagagawa niyang mag-alala rito. Siguradong magagalit ng husto si Lord Kenny sa sandaling magplano ng kahit na ano si Denise laban kay Monica. Ngumiti si Yumi matapos mapansin ang pagkabahala sa mukha ni Denise habang pabulong na sinasabing mayroon akong plano. Tutulungan kitang lasingin siya. At pagkatapos ay utusan mo ang isa sa iyong mga tagasunod na humiga sa kanyang higaan. Magdala ka rin ng mga taong magbabantay sa kanyang kwarto para mahuli siya sa akto at hindi na niya madepensahan pa ang kanyang sarili. Sigurado akong hindi papanig sa kanya si Lord Kenny sa pagkakataong ito dahil walang kahit na sinong lalaki ang papayag na mabahiran ng dumi ang kanilang mga babae. Nagpakita si Yumi ng isang malademonyong itsura habang dinedetalye ang naiisip niyang plano. Napahiya ako ng dahil sa iyo, Daryl. Kaya pagbabayaran ito ng babae mo. Magaling? Nagliwanag ang mga mata ng tuwang-tuwa na si Denise. Napakaganda ng naisip mong ideya. Kasing sama lang din ni Denise si Yumi, kaya natuwa siya nang husto nang marinig niya ang plano nito. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ng kasunduan ang dalawa, dito na naglakad si Yumi palapit kay Monica. Naging apologetic naman si Yumi habang sinasabi na, Madam, nagkamali po talaga ako para sabihin ang bagay na yon sa isang bata. Hayaan niyong mag-propose ako ng isang toast bilang paghingi ng tawad. Dito na inubos ni Yumi ang laman ng kanyang baso bago salinan ng alak si Monica. Hi! Napipilitang ngumiti si Monica habang nagdadalawang isip na sumasagot ng hindi ko po kayang uminom. Hindi nagsinungaling dito si Monica. Hindi talaga siya magaling sa pag-inom. Dahil bilang isang heaven cult mistress, siya ang palaging nauuna sa pagalis sa tuwing magdadaos ang kanilang kulto ng naglalakihang mga banquet. Hindi naman natuwa ang katabi niyang si Denise, habang sinasabi na, bigyan mo nga ng kahihiyan ang taong nagsalin ng wine na yan sayo. Mararamdaman na nahaluan ng pait ang mga salitang binanggit niya. Sige. Wala nang choice si Monica, kundi kunin ang baso at ubusin ang laman nito. Matapos nito ay muling pinuno ni Yumi ang kanyang baso, at nakangiting nagsabi ng, pareho tayong nagmula sa kontinente ng World Universe, Madam kaya maaari na nating uturing ang ating mga sarili na magkamag-anak. Halina't magtoast tayo gamit ang isa pang baso ng wine. Dapat pa ba siyang uminom ng isa pang baso ng wine? Siguradong malalasing na siya sa sandaling gawin niya ito. Nagdalawang isip dito si Monica, pero hindi niya pa rin magagawang ipahiya si Yumi. Pagkatapos nito ay agad na napalingon si Monica kay Yvette, para humingi dito ng tulong na makaalis sa sitwasyong ito. Pero kasalukuyan pa rin galit si Yvette kay Sawyer. Naiinis at wala sa sariling iniisip nito ang tungkol sa bagay na yon, kaya hindi na niya napansin ang tingin na ibinigay sa kanya ni Monica. Sa ilalim ng isang napakagandang plano ni Yumi at Denise, nakainom si Monica ng napakaraming alkohol, at agad na nalasing nang hindi niya nalalaman. Bakit naman siya uminom ng ganyan karami? Nakabalik na si Yvette sa realidad, dito na niya nakita ang nakayuko sa lamsang si Monica matapos uminom ng napakaraming alkohol. Dito na niya tinanong ang mga tao sa kanyang paligid para alamin kung ano ang nangyari. Mukhang maganda lang ang mood niya ngayon kaya napainom siya ng marami. Mabilis na sagot ni Denise. Dito na nagtinginan sina Denise at Yumi bago magkasabay na tumawa. Oh! Mukhang natuwa siya noong malaman niyang hindi papatay si Daryl, kaya mas naparami ang inom niya ngayon. Tumango naman ang hindi nagsuspetsang si Yvette, bago kumaway sa isang tagapaglingkod at sabihin. Kung ganoon, ihatid na natin siya pabalik sa palasyo. Halika na, mabilis na sagot ni Denise bago senyasan ang maid na nasa kanyang tabi. Bilisan mong ihatid ang mistress pabalik sa kanyang palasyo. Hindi nagtagal ay nagawa ng dalhin ng ilang mga maid si Monica pabalik sa Guangping Palace. Nang makauwi si Denise sa palasyo pagsapit ng gabi,
Tahimik itong nagpunta sa kwarto ni Monica at umupo sa isang upuan sa hall bago makipag-usap sa maid na nasa kanyang tabi. Dalian mong ihanap ako ng isang groom sa palasyo. Ang maid na ito ay walang iba kundi ang pinakatapat na maid ni Denise. Kaya agad itong nag-react nang marinig niya ang utos ni Denise para maghanap ng isang lalaki. Sa loob ng kanyang kwarto, kasalukuyan pa ring lasing ang mabilis na nakatulog na si Monica, habang nakatayo naman sa tabi ng kanyang kama ang nakangiting si Denise. Ninakaw mong hayop ka ang lahat ng pagmamahal ni Lord Kenny para sa akin. Hintayin mo lang at mapapaalis ka na rin sa palasyong ito. Sisirain kita ngayong gabi. Matapos ang 1.5 oras ng insenso, tinulak pabukas ang pinto papasok sa kanyang kwarto bago nila pinapasok ang isang payat at middle-aged na lalaki. Isa itong madaling takutin na lalaking nakasuot ng isang damit na gawa sa sako. Ang lalaking dinala nila rito ay nagngangalang Ian Maxwell. Si Ian ay isang matatakutin at mahinang lalaki na 10 taong nagbabantay sa mga kabayo na nasa palasyo ni Lord Kenny. Kumaway si Denise para sinyasan ang lahat ng mga maid na umatras sa hall bago tingnan ng may malademonyong ngiti si Ian. Ilang taon ka na ring nagsisilbi ng husto sa palasyong ito, Ian. Kaya hindi mo na rin nagawang magpakasal at magkaroon ng sarili mong mga anak. Kaya ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon para maramdaman ang saya ng pagiging isang lalaki. Maranasan ang kaligayahan ng pagiging isang lalaki. Bahagyang natigilan si Ian sa mga salitang ito bago nagtatakang magtanong ng Lady Denise, isang malaking karangalan para sa akin na ma-appreciate ang walang tigil kong pag-aalaga sa mga kabayo ni Lord Kenny. Wala na akong hihingin pa sa natitirang mga taon ng aking buhay. Pero mukhang hindi ko po naiintindihan ang ninanais niyong sabihin, Lady Denise. Habang nagsasalita, palihim siyang nag-isip sa kanyang puso, madalas na walang awa sa amin si Lady Denise. Kaya ano ang nangyayari sa kanya ngayon? Hindi maiwasang mapasinghal ni Denise nang makita kung gaano kasunod-sunuran si Ian, habang nanalalmig na nagsasabi ng gusto kitang bigyan ng isang magandang babae. Hindi ka ba natutuwa? Isang napakagandang babae. Naintindihan na rin ni Ian ang mga sinasabi nito. Natuwa siya ng husto at mabilis na sumagot ng, nagpapasalamat po ako sa ipinakita niyong kagandahang loob, Lady Denise. Hindi pa kailanman nagkakaroon ng kasamang babae si Ian, nang dahil sa matatakutin niyong personalidad. Sumagot ito habang tumitingin sa kanyang paligid. Maliban kay Lady Denise, ang nag-iisang tao na nasa loob ng kwartong ito ay walang iba kundi si Monica Vaughan. Silang dalawa ay parehong mga babae ni Lord Kenny Bread. Nasaan ba ang magandang babae na tinutukoy ni Lady Denise? Napangiti si Denise nang makita ang nagtatakang mukha ni Ian, habang sinasabi na, nakahiga sa kamang Ian ang magandang babae na handog ko sa'yo. Maaari mo na rin siyang ma-enjoy, maya-maya. Ano? Si Monica Vaughan ang magandang babae na ibinigay sa akin ni Lady Denise. Dito na biglang namutla ang mukha ni Ian. That. Pagsapit ng sumunod na segundo, nanginig ang buong katawan ni Ian at lumuluhod na sinabing, si Mistress Monica ang isang Ian, Lady Denise. Hindi ko ito magagawa sa kanya kahit na malakas pa ang loob ko. Anong klase ng biro ito? Maaaring hindi pa nga mataas ang estado ni Monica sa Guangping Palace, pero siya pa rin ang isa sa mga minamahal na babae ni Lord Kenny Bread. Ang paghawak sa kahit na sinong babae ni Lord Kenny ay katumbas na ng paghiling sa parusang kamatayan. Mistress. Dito na nagdilim ang mukha ni Denise habang nanalamig na naninermon kay Ian. Ano ang karapatan ng tagalabas na babaeng ito na matawag bilang mistress? Nagawa mo ba akong tanggihan sa regalong inaalok ko sa iyo, Ian? Ako. Halos mamatay-matay na sa mga sandaling ito si Ian. Malakas na nagpawis ang kanyang ulo, habang nabubulol na sinasabing, hindi ko po talaga ito magagaw. Sisiguradong pupupugutan ako ni Lord Kenny Bread sa sandaling malaman niya ang tungkol dito. Dito na sumimangot ng husto ang nanggigigil sa galit na si Denise. Kung ganoon ay takot ka pala kay Lord Kenny at hindi sa akin. Huminga ng malalim si Denise at nagpatuloy sa pagsasalita. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo na kung hindi mo gagawin ang pinapagawa ko ngayong araw, hahanap ako ng paraan para mapugutan ka ng ulo. Pero kung susundin mo ang pinapagawa ko, sisiguruhin ko sa iyo na gagawa ako ng paraan para manatili kang buhay kahit nasisihin ka pa ni Lord Kenny Bread. Bibigyan din kita ng malaking halaga ng pera para makabalik sa probinsya at makapagtayo ng isang tahanan at magkaroon ng pamilya.
Sa mga sandaling ito, wala nang magagawa si Ian, kundi sumangayon matapos pagbantaan, at makaramdam ng matinding temptasyon sa kanyang sarili. Sige, gagawin ko na ito. Magaling? Natutuwang itinango ni Denise ang kayang ulo, matapos nitong sumangayon. Nakangiti itong nagsabi ng, matutulog ka rito ngayong gabi, habang in-enjoy ang kanyang kagandahan. Babalikan kita bukas ng umaga, at sa sandaling gumising ang hayop na yan, sabihin mo na siya ang umakit sa'yo. Matapos siya nitong bigyan ng mga instruction, agad na tumalikod si Denise at umalis. Naiwan niya sina Ian at Monica sa loob ng kwarto. Nang wala na silang kasama, mas lumakas ang loob ni Ian, habang tinitingnan ng maigi ang natutulog na si Monica. Gaspi. Sa loob ng isang iglap, hindi na iwasan ni Ian na mapapigil ng hininga habang tinitingnan ng malapitan si Monica at natulala sa kanyang sarili. Kasalukuyang nakasuot si Monica ng isang mahabang dress habang mahimbing na natutulog sa kama. Nagpakita ang kanyang mukha ng isang kaakit-akit na pamumula ng dahil sa alkohol. Masasabi ng kahit na sino na napakaganda ni Monica sa mga sandaling ito. Kahit na malalim ang naging tulog ni Monica matapos malasing, hindi magagawang mapigilan ng kahit na sinong lalaki ang kanyang sarili sa sandaling makita nila ang napakagandang katawan, mukha at kakaibang aura ni Monica. Pero isa pa ring matatakuting tao si Ian. Kahit na sumangayon siya sa mga utos ni Denise na gawin ang mga bagay na yon sa walang kalaban labang si Monica, hindi pa rin niya ito nagawang lapitan. Asawa pa rin ito ni Lord Kennybread. Naging mabait din si Monica sa lahat. Kaya sa sandaling pagsamantalahan niya ito, siguradong hindi na siya karapat-dapat pang tawagin bilang isang tao. Sa mga sandaling iyon, tumayo lang doon si Ian, at nagugulat na tiningnan si Monica. Bumalik lang siya sa realidad, ilang minuto matapos tanggalin ang suot niyang coat. Napuno ng guto at takot ang kanyang mukha habang bumubulong ng, "Mistress, masyado kang mabait sa aming mga tagapaglingkod dito. Para kang isang diwata sa langit, kaya paano kita magagawang bastusin? Pero hindi ko rin magagawang suwayin ang mga utos ni Lady Denise, kaya aalisin ko na lang ang aking mga damit at magkukunwaring natulog tayo ng magkatabi. Ipinapangako ko po sa inyo na uupo po ako sa inyong tabi nang hindi kayo hinahawakan." Umupo si Ian sa upuan na nasa entrance ng kwarto, matapos hubarin ang kanyang coat, at itinigil ang ginagawa niyang paggalaw sa kanyang pwesto. Sa kanyang sarili, hinihiling lang niya na lumipas sana ng mabilis ang napakahabang gabi na ito. Nakikita niya na gustong i-frame up ni Lady Denise si Monica. Pero isa lang siyang tagasunod kaya wala siyang magawa na kahit ano kundi sumunod sa mga utos nito sa kanya. Ang tanging magagawa niya lang para kay Monica ay ang pag-iwas sa paghawak dito. Hanggat magagawa niyang makipaglaro hanggang sa oras na magsama ng mga tao si Lady Denise para makita silang magkasama sa kwartong ito, sigurado si Ian na makukumpleto niya ang kanyang misyon. Sa kabilang banda ng Miss Loren at One High University. Lumabas ka na Daryl kasama ng hawak mong test paper, na nalamig na sinabi ng masungit nilang history teacher na si Alicia Walls. Sush! Dito na napatingin kay Daryl habang tuwang-tuwa na nangaasar sa kanya, haha, siguradong negative ang score ng isang ito sa kanyang test. Sigurado rin akong paparusahan siya ni Ms. Alicia. Haha! Hay, mangyayari pa rin talaga ang mga dapat na mangyari. Buntong hininga ni Daryl. Pinulot niya ang test paper niyang may negative na marka, at mapait na naglakad palabas. Tumitig si Alicia kay Daryl matapos siya nitong makitang papalabas, at nagmamatigas na nagsabing, "Sumunod ka sa aking opisina." Dito na siya tumalikod at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang opisina suot ang kanyang high heels. Hindi naman nagtanong ng kahit na ano si Daryl matapos mapansin ang kasalukuyan niyang sitwasyon, kaya sumunod na lang siya sa kanyang gurong si Alicia. Habang nasa kanyang opisina, umupo si Alicia sa nang nakadekwatro at naninermong sinabi na, "Kakatransfer mo lang dito kahapon, hindi ba? Hindi ka ba talaga natuto ng kahit na ano sa history? Paano mo magawang magkamali maging sa pinakamadaling tanong sa test? Sa isang taon kong pagtuturo ng history wala pa akong nakikita na kahit na sinong kagaya mo. Alam mo bang mapapababa ng pinagagawa mo ang average grade ng iyong klase kung ipagpapatuloy mo pa ang pag-attend ng class rito?" Malakas na tumulo ang pawis ng mangyak-ngiyak na si Daryl. Buwisit. Kararating rating ko lang sa Miss Loren, kaya paano ko malalaman ang history nito? Bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang hindi nagsasalita sa harapan ng kanyang guro. Taman ga si Bobby Connor.
Mahigpit nga talaga si Alicia Walls sa kanyang mga estudyante. Maaari ngang magmukha siyang mahina sa harap ng kanyang klase, pero agad pa rin siyang magiging isang nakakatakot na halimaw sa sandaling maglabas siya ng kanyang galit. Buwisit, masyado itong nakakatakot. Slam! Hindi na nagsabi ng kahit na ano si Alicia, habang kumukuha ng isang piraso ng history book sa kanyang lamesa, bago ito ibato ng malakas papunta sa harapan ni Daryl. Hindi mo na kailangan pang umattend sa mga susunod mong class mula sa araw na ito. Gusto kong kopyahin mo ang laman ng buong history book na ito para sa akin. Ano? Kopyahin ang buong libro. Dito na nablangko ang isip ni Daryl habang tinitingnan ang librong may halos 5 sentimetrong kapal sa kanyang harapan. Buwisit, gaano katagal ko naman itong kokopyahin? Habang tinitingnan ang kanyang itsura, hindi man lang gumalaw si Alicia, habang nanalamig na sinasabing, okay lang naman din kung ayaw mo itong kopyahin. Sasabihin ko na lang sa iyong class teacher na i-transfer ka sa ibang klase. Hindi ko kailangan ng ganito katamad na estudyante. Kahit isa lang siyang history teacher, mayroon pa rin siyang otoridad na mag-transfer kay Daryl sa ibang class. Gagawin ko na po ito. Kokopyahin ko po ito. Agad na tumango si Daryl habang mapapansin ang mapait na tono ng kanyang pagsasalita. Paano na lang yan mapoprotektahan ang magkapatid na box kung maitatransfer siya nito sa ibang klase? Tumango si Alsiha at dahan-dahang tumayo. Kung ganoon ay simulan mo ng kumopya ngayon, makakaalis ka lang sa sandaling matapos mo na itong kopyahin. Naiintindihan mo ba? Habang nagsasalita, kumuha si Alicia ng isang tasa ng tsaa at humigop. Opo, bulong ni Daryl. Hindi nagtagal ay naglakad na rin si Alicia palabas ng kanyang opisina gamit ang suot niyang high heels para sa susunod niyang klase na nagiwan sa mag-isang si Daryl sa loob ng napakalaki niyang opisina. Nag-vibrate ang cellphone ni Daryl nang makaalis si Alicia. Walang kahit na sinong nasa loob ng opisina noong mga panahong iyon. Pangkaraniwang umupo si Daryl sa upuan ni Alicia bago kunin ang kanyang cellphone. Ipinakita nito ang isang message mula kay Felix Blakely na naglalaman ng importanteng impormasyon tungkol sa Ancestral Hall ng Pamilya Box na sinamahan ng orihinal nitong blueprint. Haha! Hinding-hindi talaga ako binibigo ni Felix. Tumingin si Daryl sa blueprint at natuwa sa kanyang nakita. Madali siyang makakapag-ikot sa Ancestral Hall ng Pamilya Box gamit ang blueprint na ito at mahanap ang Dragon Essence. Dito na nasabik ng husto si Daryl. Pero nang makita ni Daryl ang textbook ng history na nasa kanyang harapan, agad na bumagsak ang kanyang istura. Buwisit, muntik ko nang makalimutan na kinakailangan ko pa palang kopyahin ang laman ng history book na ito. Gustong-gusto na talagang umalis ni Daryl sa school na ito ngayon para i-check ang Ancestral Hall ng Pamilya Box. Pero alam din ni Daryl na sa sandaling umalis siya rito, okay lang kung si Alicia lang ang makakapansin nito. Pero sa sandaling mapansin ito ng magkapatid na Box, siguradong sasabihin agad ng mga ito ang kanilang hinala kay Robert Box. At kapag nangyari ito, hindi na niya magagawa pang mahanap ang Dragon Essence dahil pagsususpetsahan na rin siya ni Robert. Sige, kokopyahin ko na muna ang textbook na ito. Pagkatapos maisip ang pros and cons ng kanyang gagawin, umupo si Daryl at walang nagawang kinopya ang history textbook. Sa kabilang banda ng Guangping Palace ng New World, sa loob ng kwarto ni Monica Vaughan. Mabilis na lumipas ang magdamag habang dahan-dahang gumigising ang nahihilo pa ring si Monica sa kanyang kama. Nakaramdam ito ng napakatinding pananakit ng ulo. Hindi ok ang alcohol tolerance ng kanyang katawan, pero marami pa rin siyang nainom na alcohol kagabi. Ambrose. Agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak nang mapaupo siya sa kanyang higaan. Pero hindi rito sumagot si Ambrose. Siguradong nasa tagapagalaga nito si Ambrose. Hay, paano ba ako nalasing ng ganoon kagabi? Habang nag-iisip, tatayo na sana si Monica sa kanyang higaan nang magulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa pintuan papasok sa kanyang kwarto. Yan. Simangot ni Monica matapos makita ang tagapagalaga ng kabayo sa palasyo. Ano ang ginagawa mo rito? Dito na niya napansing walang suot na pangitaas si Ian, habang nakahiga sa sahig ng kanyang kwarto. Nagulat ng husto si Monica habang mabilis na chinecheck ang kanyang damit. Napansin niya na hindi siya pinagsamantalahan, kaya agad na siyang nakahinga ng maluwag sa kanyang sarili. Pero nasurpresa at nagalit pa rin siya sa kanyang nakita.
Paano magagawa ng kahit na sinong babae na matiis ang pananatili ng isang hindi nila kaano-anong lalaki sa kanilang kwarto? Mistress, nang makitang magising si Monica, agad na ninerbyo si Ian habang mapait na nabubulol sa kanyang pagsasalita. Ako. Bang? Magpapaliwanag na sana si Ian nang marinig nila ang isang malakas na tunong nagpuwersahing buksan ang pintuan papasok sa kwarto ni Monica. Sinundan ito ng pagpasok ni Lady Denise na nagpakita ng nanlalamig na itsura kasama ng ilang dosenang mga lalaki, mga tagapaglingkod at mga bantay. Isa itong napakalaking gulo. Ikaw, hindi na nakapag-react si Monica sa biglang pagusbong ng kumusyong ito. Tumingin siya kay Denise at nagtanong ng, ano ang nangyayari, Lady Denise? Bakit ka nagsama ng napakaraming tao sa kwarto ko? Ang kapal ng mukha mong magkunwari. Dito nagalit na lumapit si Denise kay Monica para sampalin ito ng malakas. Slap! Naging malakas at malutong ang tunog ng sampal na ito habang malinaw na nagpapakita ang isang kulay pulang marka ng palad sa magandang mukha ni Monica. Pagkatapos ng isang segundo, agad na sumigaw si Denise habang nagsasalita ng walang awa kay Monica, hayop ka. Ang kapal mong matulog kasama ng ibang lalaki habang wala si Lord Kenny Bread. Ngayong nahuli ay nakita sa akto. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Dito na tumuro si Denise kay Ian at nagutos ng kunin niyo ang walang kwentang tagasunod na ito. Wala! Sa loob ng isang iglap, agad na pinabagsak at tinalian ng ilang mga bantay si Ian sa sahig. Ano? Natulog ako kasama ni Ian. Napahiya at nagalit ng husto rito si Monica. Tumingin siya kay Denise at sinabing, huwag mo akong sisiraan gamit ang mga mapanakit na salita mong iyan, Lady Denise. Ang nangyari sa amin kay Ian sa loob ng kwartong ito ay hindi gaya ng mga sinabi mo at kagigising-gising ko lang din ngayon. Ako pa ang nangira. At nagsalita ng masakit. Singhal ni Denise. Tumingin siya sa walang pangitaas na si Ian at sinabing, nahuli kita sa aktong kasama ang lalaking ito na wala ng halos suot na damit. Kaya paano mo nagawang depensahan pa ang iyong sarili, hayop ka? Dito na sumigaw si Denise kay Ian nang, sabihin mo sa amin yan. Ano ang nangyari sa inyo ng hayop na ito kagabi? Gasp! Dito na napatingin ang lahat, lalo na ang mga bantay ng guwangping palas kay Ian. Sa mga sandaling iyon, napuno ang kanilang mga mata ng intensyong pumatay. Paano nagawa ng isang mababang tagapagalaga ng kabayo na pagsamantalahan ang asawa ni Lord Kenny Bread? Walang kapatawaran ang ginawa niyang ito. Para sa kanilang mga sarili, sigurado sila na si Ian ang nagbalak ng masama kay Monica Vaughan. Napakagat ng husto si Monica sa kanyang labi, habang tumitingin kay Ian. Hindi na importante kung paano ito nakapasok sa kanyang kwarto. Agad nitong malilinis ang kanyang pangalan kung magsasabi lang ito ng totoo. Habang galit na tinitingnan ng lahat, malakas na tumulo ang pawis sa noo ni Ian, habang natatakot na sumasagot ng Lady Denise. Masyado pong lasing ang mistress kagabi, kaya tinawag niya ako sa aking kwarto para samahan siya. Hindi niya nagawang tumingin kay Monica dahil ito ang mga salitang inutos ni Denise na sabihin niya sa harap ng lahat. Naramdaman ni Ian ang paglaban na ginagawa niya sa kanyang konsensya, kaya hindi na niya nagawa pang tingnan si Monica. Ano? Si Monica pa ang tumawag sa kanya. Dito na umingay ang mga tao sa paligid habang napapanguso ang mga babaeng tagapagsilbi sa palasyo. Nagulat silang lahat sa kanilang narinig. Sino nga ba ang nagakala na ganitong klas pala ng babae ang mabait na si Mistress Monica? Wala itong hiya. Naguluhan din sa kanilang mga sarili ang mga bantay ng palasyo. Hindi nila kailanman inakala sa kanilang mga buhay na gagawa ang pinakamamahal na babae ni Lord Kenny ng ganitong klase ng bagay habang wala ito. Ano? Nagulat ng husto si Monica habang nabablangko ang kanyang isip. Tumuro siya kay Ian at nanginginig na sinabing, nagsisinungaling ka. Hindi man lang kita tinawag kagabi. Ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Halos mahimatay na sa sobrang galit si Monica sa mga sandaling ito. Sapat na ang mga sinabi mo. Dito na malisyosong tiningnan ni Denise si Monica habang nagpapakita ng panlalamig sa kanyang mukha. Umamin na rito si Ian. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Dahil ba sa sobrang lungkot na iyong naramdaman ay nagawa mo ng akitin maging ang tagapagalaga ng kabayo? Hindi ka na nahiyang cheap ka. Nagpakita ang mga mata ng natutuwang si Denise ng kaunting liwanag habang sinasabi ang mga bagay na ito.
Masyadong naging maganda ang takbo ng plano niyang ito. Siguradong babalik at babalik sa kanya si Lord Kenny Bread sa sandaling mapaalis niya ang babaeng ito rito. Hindi na niya kailangan pang mag-alala at makakatulog na rin siya ng mahimbing sa sandaling mangyari ito. Dito na nakabalik sa realidad si Monica habang napapakagat ng husto sa kanyang labi at nanginginig na sinasabing, "Walang nangyari na kahit ano sa amin ni Ian. Siya ang mismong pumasok sa aking kwarto." "Wala." Singhal ni Denise, umamin na si Ian na may nangyari sa inyo pero nagawa mo pa rin itong itanggi? Nag-uumapaw na ang ebidensya sa harapan mo. Ang kapal mo talagang hayop ka. Dito na ikinaway ni Denise ang kanyang mga kamay habang nanalamig na sinasabing, "Turuan mo ng leksyon ang cheap at malanding hayop na ito, April." "Opo, Lady Denise." Nang marinig ang utos ni Denise, isang maid na nasa likuran ni Denise ang umabante. Ito ang pinakapinagkakatiwalaang alalay ni Denise na si April. Kumislap ang mga mata ng walang awang si April habang hawak-hawak ang isang latigo sa kanyang mga kamay. Dito na siya naglakad ng diretsyo papunta kay Monica. Alam ni April na sinetap lang si Monica ni Lady Denise. Bilang tapat nitong maid, siguradong susuportahan ni April ang ginagawa ni Denise, kaya hindi siya nagpakita ng kahit kaunting awa kay Monica. "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Natakot at nagalit si Monica habang tinitingnan ang paglapit ng may hawak na latigong si April. Dito na nagsalita ang may nagngangalit na mukhang si April, "Naging maganda ang trato sa iyo ni Lord Kenny Bread. Ang lakas ng loob mong gumawa ng mga ganyang klase ng bagay. Mabuti na lang at agad itong nalaman ni Lady Denise dahil kung hindi, hindi na namin maisip pa ang mga susunod mong gagawin." Whip! Habang nagsasalita, walang awa na nilatigo ni April si Monica. Kahit na walang tinik ang latigong ito, ibinabad naman nila ito sa maalat na tubig. Agad na bumuka ang mga parte ng laman ni Monica na tinatamaan ng latigo na siya ring pinanggalingan ng sariwa niyang dugo na kumalat sa mahaba niyang dress. Mas pinahapdi pa ng maalat na tubig ang kanyang mga sugat na kanyang tinamo na nakapagpasigaw kay Monica sa sobrang sakit habang nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Pagkatapos ng isang sandali, tumingin si Monica kay Ian at sumigaw ng, "Bakit mo ako siniraan, Ian? Bakit hindi ka nagsabi ng katotohanan?" Pero takot lang na lumuhod si Ian, habang nakayuko nang walang kahit na anong reaksyon na parabang hindi niya narinig ang mga sigaw ni Monica. Parte ang lahat ng ito ng plano ni Lady Denise, hindi niya magagawang suwayin ito. Susugod na sana si Monica kay Ian, matapos makitang mayroon pa itong malay. "Itali niyo siya!" Nanlalamig na utos ni Denise sa mga sandaling ito. "Wala!" Dito na itinali ng ilang mga bantay si Monica. Itinali ng mga ito si Monica hanggang sa hindi na ito makagalaw pa. Sa mga sandaling ito, nagpakita si Denise ng isang natutuwang itsura. Umupo siya sa isang upuan na nasa kanyang tabi, at dahan-dahang sinabi na, "Naging maganda ang trato ni Lord Kenny Bread sa iyo, Monica Vaughn. Kahit na wala kang katayuan o pangalan sa lipunan kagaya ko, nagawa ka pa ring alagaan ni Lord Kenny Bread. Nagawa pa nga niyang alagaan ang anak mo sa labas. Ito ba ang igaganti mo sa kanya? Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo?" Dito na sumenya si Denise kay April. Tumango naman sa kanya si April bago magbigay ng isang piraso ng papel na naglalaman ng isinulat nilang pagamin ni Monica. Namutla ng husto ang mukha ni Monica nang mabasa niya ang laman ng sulat na ito. Nanginig siya at nanginig sa sobrang galit at hinanakit. Napansin din ni Monica na nilarawan ng sulat na yon kung paano sila nagkita ni Ian ng patago. "Babae tayong lahat kaya hindi na kita papahirapan pa." Malisyosong ngiti ni Denise. "Hahayaan kitang makaalis dito hanggat magagawa mong ilagay ang marka ng iyong kamay sa sulat na ito, at aminin na ginawa mo nga ang lahat ng bagay na ito kaya napagdesisyonan mo nang umalis kasama ng anak mo. Ano sa tingin mo? Gusto niya akong paalisin?" Natigilan si Monica sa mga sinabing ito ni Denise. Sa totoo lang, hindi na makapaghintay pa si Monica na makaalis ng Guangping Palace matapos malamang buhay pa pala si Daryl. Pero kahit na gusto niyang umalis dito ng tapat at may dignidad at hindi umalis dito na puno ng kahihiyan. At higit sa lahat, walang kahit na anong nangyari sa kanila ni Ian, kaya hindi niya matanggap na nagawa siya nitong siraan ng ganoon-ganoon na lang. Habang nag-iisip, huminga ng malalim si Monica, at tumingin kay Denise nang walang kahit na anong takot habang nagmamatigas na sumasagot ng, "Ulitin ko ang mga sinabi ko sa'yo.
Walang kahit na anong nangyari sa amin ni Ian. Inosente ako kaya huwag mo na akong siraan. Sa mga sandaling ito ay kitang-kita ni Monica na kagagawa ni Denise ang lahat ng ito. Dahil kung hindi ay wala sana itong inihandang sulat na naglalaman ng kanyang pagamin. Naging maganda rin ang trato ni Monica sa mga tagasunod ng palasyo, habang si Ian naman ay kilala sa pagiging tapat sa lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa kaya hinding-hindi nito magagawang pumasok sa kanyang kwarto. Sige. Magaling kung ganoon. Napakatigas talaga ng mukha ng hayop na ito. Nagalit ng husto si Denise habang tumuturo kay Monica at sinasabing, hindi mo pa rin talaga magawang aminin ang mga kasalanan mo hanggang sa mga sandaling ito, hayop ka. Latiguhin mo siya hanggang sa umamin siya sa mga ginawa niya. Dito na muling nagsimula si April sa panlalatigo kay Monica. Whip! 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 Napatalon ang lahat sa takot matapos marinig ang malulutong na tunog ng latigo ni April. Nagngit-ngit ng husto ang mga ngipin ni Monica habang tinitiis ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagmatigas pa rin ng husto ang kanyang mukha dahil siya siyang babaeng puno ng prinsipyo. Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa aminin ang mga bagay na hindi niya ginawa. Hindi nagtagal ay nababad na ang mahabang dress ni Monica sa sariwang dugo. Nanghihina at nanginig ng malakas ang kanyang katawan, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno pa rin ng determinasyon. Mom! Sa mga sabdaling ito, isang iyak ng bata ang maririnig na nagbigay ng sakit sa puso ng sinumang nakarinig dito. Ang umiiyak na ito ay walang iba kundi si Ambrose Darby. Umiiyak si Ambrose sa mga sandaling ito habang malakas na sumisigaw ng, ang sasama ninyo. Huwag niyo nang saktan si Mama. Kasabay nito ang mabilis niyang paglapit kay Monica pero agad siyang pinigilan ng mga maid ng palasyo. Ambrose. Hindi maipaliwanag sa mga sandaling ito ni Monica kung ano ang kanyang naramdaman matapos makita ang kanyang anak pero sigurado siyang nadurog ito habang nanghihina siyang sumisigaw dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.